inyo mga kaibigan, mga PDLs, mga officers, jail officers dyan, at sa lahat ng nakalahok sa Bible study ito, magandang umaga from the Philippines. Hallelujah! So, praise God at nandito ulit tayo na makinig ng salita ng Panginoong Diyos. Ang ating ibabahagi o ang ating pagbulay-bulayan ngayon ay patungkol po sa testing o ang pagsubok sa ating pong Panginoong Yesus bago po nagsimula ang kanyang journey, bago nagsimula ang kanyang public life. Na though it is very, very short, bagkos ay punong-puno ito ng katagumpayan at marami pong mga bagay or talagang nagawa po niya ang kanyang na ibigay sa kanya na responsibilidad, trabaho na kanyang gawin para po sa akin, para po sa iyo, kaibigan, at para sa ating lahat. Amen? Tayo po ay dumako sa aklat ng Mateo sa chapter 4 po, sa kapitulo 4. Sabi po dito, Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Yan. So pagkatapos nito, dinala ng Espiritu si Jesus sa ilang para tusurin ng diablo. So makita po natin, mga kapatid, before His journey here on earth, ay talaga pong nailagay ang ating Panginoong Yesus sa isang pagsubok o sa pagsubok. At doon ay nag-alunod si Jesus ng 40 araw at 40 gabi. Talagang Jesus fasted. Fasted for 40 days and 40 nights. Kaya nagutom siya actually. And then, dumating ang panunukso at sinabi sa kanya, so itong temper, si Satanas na talagang nagsusubok sa atin niya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, ay utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. So this is the first test niya. Unang pagsubok ay sinabi ni Satanas kay Jesus na kung anak ka ng Diyos, kung ikaw nga ay anak ng Diyos, gawin mo itong mga bato na tinapay. Ngunit ang sabi ng ating pong Panginoong Jesus, sumagot ang ating Panginoon, sabi niya, sinabi sa kasulatan. So it is written. So remember ito, mga kaibigan, mga kapatid, every time that Satan will come and pollute our mind, sabihin po natin sa kanya, it is written. Okay? Nakasulat niya, sinabi sa kasulatan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. Bakit kanyo sinabi ito ng Panginoon kay Satanas? Dahil po sa John chapter 17, verse 17, sabi mismo ng ating Panginoong Jesus, Ama, baguhin mo sila sa iyong salita dahil ang iyong salita ay katotohanan. Amen. Ano po ang ginagawa ng katotohanan sa atin? Ang salita ng Diyos na katotohanan, ito po ang nagpapabago sa atin. Ang salita ng Diyos na katotohanan, dito natin nakahanap ang kapanatagan. Ang salita ng Diyos, ito po ang nag-i-encourage sa atin. Ito po ang nag-encourage at ito po ang nagko-comfort sa ating pagdating po ng mga pagsubok sa ating buhay. Amen? Ito lang ang katotohanan lamang po ang nakapagbibigay ng tunay na kapayapaan at kapanatagan. Kung kaya't sinabi po ng ating pong Panginoon na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, bagos sa lahat ng salita na mamutawi sa bibig ng Diyos. Hallelujah! So ito ang first test. Ang first test ay patungkol po sa physical. Hallelujah! Kung minsan, ito kasi physical po natin, mga kaibigan, ay mapaghanap ito ng comfort, mapaghanap ito ng kaligayahan, mapaghanap ito ng satisfaction. Ito yung hinahanap nitong laman natin. Pero mga kapatid, mula sa araw na ito, sana po ilagay natin sa ating isipan at ating puso, it's not only, hindi lamang po sa tinapay, mabubuhay tayo mga tao, bagkus sa salita ng Diyos na nanggagaling sa kanyang bibig.
So let us love His Word. Hallelujah. Let us love His Word. Because His Word give us satisfaction. His Word give us contentment. Ang salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng kakontentuhan. Yes, contentment. Hallelujah. Ikalawa, dahil hindi sumuko ang diablo na sumubok sa Panginoong Hesus. Sa verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand. Yeah? Pagkatapos, dinala ulit siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa pinakatuktok ng templo. Ano ang sinabi niya? Verse 6. Verse 6 po tayo, at sinabi niya kay Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat sinabi sa kasulatan, utusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan ka, buhatin ka nila upang hindi tumama iyong mga paa sa bato. Okay, makita mo, nyo? Gayang-gaya, gumagaya itong diablo. Sabi niya, sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, dahil nakasulat na magpatihulog ka dahil nasa kasulatan. Binahaw niya, parang tinularan niya ang Panginoong Yesus. So you see how deceiving is Satanas is. Kahit yung hindi sa kanya, inihiram niya, kinukuha niya. Yeah. Sabi niya kay Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat sinasabi sa kasulatan. You see, tinularan niya ang Panginoong Jesus when Jesus said, it is written. Yan, nung una na siya ay sinuko. Okay? So, ikalawang pagsubok ito, inilagay siya sa tuktok ng templo. At sabi niya, magpatihulog siya dahil ang anghel, ang Panginoong Diyos ay magpapadala ng anghel. O ikalawang sinusubok ng Panginoon sa atin ay ang ating pong trust, ang ating pong loyalty, ang ating pong pagkilala. Ano ang sagot ng Panginoong Yesus dito? Sabi niya, it is written. Yan. Sabi ng Panginoong Yesus, nakasulat na huwag mong subukin ang Diyos. Okay? So mga kapatid, every time na we face challenges here in life, nandyan po yung isipin natin, parang napababayaan tayo, kung tunay ng Diyos, bakit ganito ang nangyari sa buhay ko, kung tunay ng may Panginoong Diyos, bakit tinayaan niya na ganito ang nangyari sa pamilya ko. Marami tayong questions. But let us focus, let us put in our heart today, at this very moment, mga kapatid, mga kapamilya, ang Panginoong Jesus, wala siyang hindi alam sa buhay mo. Kahit yung pinakatatago mong sekreto, alam niya yan. Kaya wag nating ilagay ang Panginoon sa pagsuko. Kayang-kaya ng Panginoong lahat. Okay? And that is His plan na wala pong masira, wala pong masaktan po sa atin kung maaari lang. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, do not put God to this. There is only one area to where Jesus, or to where our God said na wag sumukin siya. It is in the area of giving. Bakit kanyo? In the area of giving, kalakip nito kasi ang ating pong pagkilala, ang ating pong pananalig, ang ating pong pag-surrender sa Kanya, na lahat ay galing sa Kanya, walang galing sa atin. Kung kaya't karapat dapat lamang na ibalik natin sa Kanya kung ano yung naipahiram, ano yung naibigay sa atin. Kaya sa Malakay chapter 3, makikita po natin, test me in this, sabi pa ng Panginoon, kung hindi ko buksan ang binta ng langit at ibigay ko sa iyo ang pagpapala na ang isang kwarto ay hindi niya kayang madala. So dito natin makikita na in our salvation, kilalanin natin ang Diyos sa ating buhay. Ang kanyang pagpapala ay talaga pong napakalawak at napakalaki. Okay. So ikatlo, di pa nag-surrender si demonyo, grabe siya. Kaya kapatid, mind you, put this in your heart,
Since you receive Jesus as your personal Savior, hindi ka tinatantanan ng demonyo. Nandyan siya, ngunit wala siyang ngipin. He's like a roaring lion. Walang ngipin na nililipod ka niya. Nililipod ka niya, nag-aantay lang ng pagkakataon na ikaw ay malisip. Yan. Ngunit magtiwala tayo sa Panginoon, huwag natin siyang hayaan na tayo po ay kanyang mailinis. Ikatlong pagsubok, sabi niya kay Jesus, again, the devil took him to a very high mountain. So, dinala ulit siya sa pinakamataas na tuktok. At sabi niya, pinakita niya ang splendor. Okay? Pinakita niya ang splendor, ang kanyang sa mundo at ang kadakilaan ng mga ito. Okay? Let us go sa verse 10. Yeah? At sinabi ng Diablo kay Jesus, ang lahat ay iyan ay ibibigay ko sa iyo. Ay, kung grabe ang demonyo, mga kapatid. It is in Genesis pa lang, mababasa natin, God created everything. Everything na nakikita ng ating naked eye, it was created by God for man. And here is Satan claiming that, saying to the Lord, saying to Jesus, our Lord, na ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay lumuhod at sambahin mo ako. Ay, talagang dito, makita natin na nagalit talaga ang ating Panginoong Yesus. Sabi niya, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon na iyong Diyos at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. And by that, sa verse 11, lumayas nga ang demonyo at hindi na siya bumalik. And then God sent His angel to take good care of Jesus. In this, dito po natin makita na kailangan talagang ipakita natin, kailangan alam natin ang stand natin. Because the Satan, ang Satanas talaga, ay very deceptive siya. Kung hindi natin alam ang katotohanan na everything is created by God, baka kung manihis tayo. Dahil normally tayong mga tao, naghahanap tayo, kaya nga tayo nagtatrabaho. Kaya nga naghahanap ang bawat isa sa atin ng trabaho or nakakagawa tayo ng hindi magandang desisyon sa ating buhay. Aminin man natin na hindi ay dahil sa pagkagaaman. We want more. We are not contented for little things. Hallelujah. But put in our hearts from now on that we know our Lord, we receive Jesus as our personal Savior, at ito pa maidagdag itong salita ng Panginoon na ating pinag-aralan ngayon, mga kapatid. Tayo lamang ay mag-focus sa Panginoon. Everything is God created at ang kanyang, lahat ng kanyang nilikha ay para sa iyo. Para sa bawat isa na patuloy na manampalataya sa Kanya. Kaya pagkatapos ng testing ng Panginoon Jesus, He started His very fruitful, though very short public life. At ang phrase na kanyang pinagsasabi ay sabi dito sa verse 17, repent. From the time on Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come. Tayo, magsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Magsisi tayo sa ating katigasan ng ulo. Magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Magsisi tayo sa ating pagkapiluso. Magsisi tayo sa ating katigasan ng ulo. Ang ating pong pagiging piluso po. Let's refrain or let's repent. Bakit kanyo? Dahil malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Hallelujah. So God or Jesus is calling us to repent. That is the very phrase na talagang pinagsisigawan ng ating Panginoong Jesus during His public life. At kung ganon ang gagawin mo, kaibigan, ganon ang gagawin tayo, mag-repent tayo, mag-submit tayo sa Panginoon, ipamuhay natin ang Kanyang mga salita, patuloy na maglingkod at manampalataya sa Kanya. Ito ang sasabihin ng Panginoon sa atin. We are all invited. Hindi sabi ng Panginoon sa verse 19,
Come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Hallelujah! Kung tayo ay mga nagsisi sa ating mga kasalanan, kapatid, at tayo ay isuko natin ang buhay sa Kanya, at patuloy ng manalig sa Kanya, ang imbitasyon ng Panginoong Diyos ay para sa iyo. Gagawin Kanyang pagpapala, gagawin Kanyang kasangkapan niya, gagawin Kanyang daluyan ng pagpapala. Ikaw ay hindi na mamimingwit ng fish lamang o ng mga isda, gagos ikaw ay mamimingwit ng mga kaluluwa. Humayo ka, sabi ng Panginoon, hahayo tayo at mag-aaya tayo, mag-aakay tayo ng mga kaluluwa upang makilala din nila ang Panginoong Diyos. Saan tayo mag-aakay, mga kapatid? Hindi lamang sa mag-aakay tayo sa lugar na kung saan tayo inilagay ng Panginoon. Mag-aakay tayo right at this very moment now. This present aakay tayo, mamingwit tayo ng kaluluwa. Kaya kayo, mga kapatid, mga kaibigan ko, it is not only for the people that is nasa labas ng bars that is mamingwit. Kayo din, even there, inside. Marami pa, meron yung mga dumarating dyan na God intended na magbago or God intended na para matanggap nila, magkilala din nila ang Panginoon. Kung paano ninyo nagkilala ang Panginoon dyan sa loob, ibahagi ninyo yan sa inyong katabi, sa inyong mga mamit at magiging kasama. Let's encourage one another. Let's encourage one another. Our testimony will become an strength and encouragement to our peers or to the person we met. Yeah. Let's open our mouth. Humayo tayo. Let us follow Him. Hallelujah. Ang mga salita ng Panginoong Diyos na inyong napapakinggan, ipamuhay natin mga kaibigan. All of us, ang paghayo hindi lamang gawain ng pastor, hindi lamang gawain ng ministers, hindi lamang gawain ni brother or sisters. Ito po ay gawain natin lahat na tumanggap kay Jesus bilang ating pong tagapagligtas. Okay. So, ang first place na talagang pinagsigawan ng Panginoon, magsisi tayo sa ating mga kasalanan dahil ang kaharian ng langit ay malapit na. Ito ang dahilan na dapat po na maghayo tayo o mag-akay tayo ng kaluluwa. Huwag po natin ipagdamot ang salita ng Diyos, huwag po natin ipagdamot ang magbabago na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Maraming salamat. Sana po ay nakapag-iwan po tayo ng leksyon at nakapag-iwan po tayo ng mga bagay-bagay na pagmuni-munihan natin if wala po tayong magagawa. Napakasarap po na namnamin ang pagmamahal talaga ng Diyos sa atin. Samahan ninyo ako sa bibig panalangin. Panginoong Diyos, salamat. Tunay nga po na napakadakila ang iyong pag-ibig. Salamat na ito po ang aming napag-aralan na pagsubok mo, Panginoong Jesus, pag nagsimula ang very fruitful na journey mo dito sa balat ng lupa. Ito po ang aming pong tayuan. Salamat dahil kayo po ang palaging nandiyan, magbigay sa amin ng kalakasan na lagi mo yung naming pagkatandaan na kami ay inyong pong kasangkapan upang mag-akay o magiging fishers for people. We thank you, O God. We thank you, O Lord God, for choosing us. And we thank you for using us as a channel of your blessing. To you belongs all glory and honor, O God. In Jesus' name,